Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating latest update para nga po dito sa minomonitor natin na si Typhoon Hana. Si Typhoon Hana nga po ay yung pinakasentro niya na ay papalapit na sa coastal water ng Taitung, Taiwan. At posible nga na ito'y maglandfall nga mamayang hapon, mga nasa 4 to 5 ng hapon. Posible magkaroon po ng landfall yan sa northeast ng Taiwan. At yung diametro naman ni Typhoon Hana ay umaabot po yan sa Batanes at Babuyan Island. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dyan dahil nga posible pa rin na makaranas nga po ng mga pabugso-bugso ng hangin at ng pag-ulan. At ayon naman dito sa ating advanced weather forecast ng European Center, posible nga na ito'y pagkatapos maglandfall sa may parte ng Taiwan ay dediretso yan sa may China. At patuloy po niyang hatakin yung habagat na magdudulot pa rin po ng pag-ulan sa may Ilocos Region, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Metro Manila, Abra, Apayao, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, at Batangas. Kasama pa rin po dyan yung Western Visayas at natitirang bahagi ng Luzon. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Ayon nga sa advanced weather forecast ng European Center, meron nga po tayong low pressure area na minomonitor sa labas ng Philippine Area of Responsibility, pero mababa po ang tsansa niyan na pumasok ng ang power line. At bukas nga po, September 4, asahan po na ito nga ay nasa labas na ng landmass ng Taiwan at patuloy pa rin nahatakin yung habagat na magdudulot nga po ng pag-ulan sa western section ng bansa. Pagdating naman po ng September 5, tuloy-tuloy pa rin po makakaranas po tayo ng mga pag-ulan dahil pa rin po yan sa ating habagat. At pagpasok naman po ng September 6, may mga pag-ulan pa rin po na mararanasan ang western section ng ating bansa dahil pa rin po yan sa habagat. Sisilip lamang po yung amihan at ito'y posibleng humina rin kagad at dahil lumalakas pa rin po yung ating habagat. Pagdating naman po ng September 7, patuloy nga po na makakaapekto pa rin yung habagat dito sa may parte ng Luzon at kung mapapansin po dito, na yung habagat, rather yung amihan o yung cold front ay andito yan yung cold front nasa dulong bahagi po yan ng Japan. Pagdating naman po ng September 8, posibleng lalakas muli itong ating habagat at makakaapekto na naman po yan sa western section ng ating bansa. Pagdating naman po ng September 9, magkakaroon muli ng low pressure area dito sa loob ng ang Philippine Area of Responsibility at patuloy pa rin po makakaranas ng pag-ulan ang western section ng Luzon. Pagdating naman po ng September 10, ito'y posibleng maging tropical depression or mahinang bagyo at hahatakin po niya na yung habagat na magdudulot muli ng pag-ulan sa bansa. Pagdating naman po ng September 11, muling lalakas pa rin yung habagat na magdudulot yan ng pag-ulan sa ating bansa. Kung mapapansin naman natin, ito nga pong posibleng bagyo ay ang magiging direksyon niya ay posibleng patungo nga po dito sa may parte ng Japan. By September 12, asahan pa rin po natin na magkakaroon pa rin ng mga pag-ulan ang malaking bahagi ng ating bansa dahil pa rin po sa habagat. Patuloy pa rin po makakaranas tayo ng mga pag-ulan dahil pa rin po sa pagbugso ng habagat at muli nga po sisilip lamang yung ating amihan at ito po'y hihina muli dahil muling lalakas pa yung ating habagat. Iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan dahil nga posible na naman tayo makaranas ng mga pagbaha at pagguho ng lupa
lalo nga po in times na paghatak ng habagat ng mga sama ng panahon. Inuulit ko, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan, malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.